Okay? So, sa video natin ngayon, ay tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin ang kalawang sa inyong mga stainless steel na gas stove o sa inyong mga ginagamit na kutsilyo dyan. Okay, so make sure na matapos niyo matanggal yung kalawang ay kailangan na linisan ninyo gamit yung inyong mga dishwashing liquid. So yan pala yung gagamitin natin sa para pangtanggal ng kalawang, alcohol, stainless steel na scrub, at saka ito yung trapo. Okay, so una ay tatanggalin natin yung mga kuwan niya, yung mga gas stove pan, yan yung mga kinakabit dyan sa gas stove. Okay, so yan, nakikita ninyo yung mga kalawang. Hindi ko kasi na kuwan na uubos kasi parati ko talaga na nililinisan yan. Okay, so yan lang yung hindi ko kasi meron ng meron ng mahirap na linisan kasi dumikit na yung kuwan dyan, yung kalawang. Okay, so yung una ay mag-spray kayo ng alcohol yan nilagay ko sa spray. So ethyl pala yung ginagamit ko dyan, ethyl. Yan, so kailangan babad na babad yung buong stainless steel, yung steel ng gas stove. Okay, so ginagawa ko yan yung paglilinis every every 1 month ganon, lalo na kapag nakita kong may mga dumikit na kalawang. Okay, so make sure niyo na yung scrub na gagamitin niyo dyan ay stainless, kasi merong nabibili na mga mumurahin lang na talagang kinakapitan ng kalawang. So wag yun, kailangan yung mga stainless na scrub talaga. Okay, so pagkalipas ng mga 10 minutes to 8 to 10 minutes pwede na. So ayan, i-scrub ninyo. Ayan yung part na kapag nagmamadali ako, hindi ko na uubos talaga na pero ayan, nakita niyo tanggal talaga lahat to. Ayan, lahat ng nakikita ninyo na dumikit na kalawang kasi matatanggal talaga yan ng alcohol. Ayan nalusaw siya. Okay, so hulaan nyo kung gaano ko na katagal na ginamit yan, yung gas stove na yan. Nakita niyo yung design niya, yung nilalabasan ng apoy, ini-sprayan ko lang yan ng silver para magmukhang merong binibili kasi yan dito sa amin, merong binibenta pala. Bumibili ako ng mga ganyan, yung mga nilalabasan ng apoy ng gas stove. Ayan basta as long na stain talaga, matatanggal talaga yan ng alcohol. Okay,
Maliliit pa yung mga anak ko eh. Ginagamit na namin yan. So, subukan nyo nga kung makahanap kayo ng gas stove na katulad yan sa ngayong panahon, no? Year 2026. Buwan na kasi ngayon eh, yung mga gamit sa bahay, yung mga ganyan, yung mga ano, parang nagiging commercialized na. Di tulad ng dati na talagang matitibay yung mga gamit. Ngayon madali na masira. Kaya pine-preserve ko yan para magamit namin ng mas matagal. So ganun lang oh, scrub ninyo. Yan. Tapos kailangan yung gagamitin niyo dyan na trapo or basahan, kailangan tuyo. Okay, tuyo. So kapag sa ano gas stove ng inyong bahay, no, lagi ninyong i-maintain na tuyo siya, lalo na pagkatapos ninyong magluto, no. Minsan may natatapon na mga asin dyan, asin, mantika. So yan yung mga mantika na yan, na mga chemical ano or asin, yan yung yan ang nag-focus na ng kalawang sa stainless steel. So wag niyo hintayin pa na every time na matapos kayo magluto, no, kapag merong linisan ninyo agad gamit yung alcohol, no. Pero take note ha, kapag naglilinis kayo, kailangan naka-turn off, walang apoy, kasi yung alcohol kasi din yan flammable eh. Okay, so kailangan naka-turn off yan. So ayan yung kanya na burner yata tawag dyan, ano, burner, yung burner nya. Nakita niyo yung ring, yung tinutungtungan ng mga kakwa ninyo. Hindi ko na siya matanggal kasi na talaga eh, na damage na kasi yung kanya, pero stainless steel yan. Pero hindi lang siya siguro yung siguro yung mga stainless steel na number kasi mayroong mga stainless steel na natatanggal lang ng pero yan mga na siguro yan mga yung mga madaling kinakapitan ng kalawang. May mga number kasi yan eh. So depende sa chromium. Mayroong chromium kasi na hinahalo, no, sa paggawa ng steel, sa stainless steel, para maging siya, para yung protection niya sa kalawang, hindi talaga siya kalawangin. So yan talagang sinubukan ko i-scrub, wala talaga. Okay, so depende sa depende kasi yung mga stainless steel may mga number yan. So depende siguro sa kadami ng chromium na nilalagay. Hinahalo pala. Kasi yung paggawa ng steel, tinutunaw kasi yan sa sa malakas na apoy. Okay. So sa inyong gas stove hindi naman kailangan na every time na
matapos kayong magluto ay tinaturn off niyo yung regulator niya, no? Doon sa inyong gasol or tawag diyan, sulane kasi yung sa amin diyan eh. So ang kailangan lang na obserbahan niyo kung merong amoy kayo na meron kayong naaamoy na parang gas, no? Kasi possible yan meron ng leak sa mga hoses ng inyong gas tube. Okay, so palitan na ninyo kaagad. Okay, so papatayin nyo lang yung mga regulator ng inyong mga gas stove, yung sa nilalabasan ng gas kapag iiwan ninyo inyong bahay, no? Meron kayong mga pan. So dito na nagtatapos, no, itong ating ikling video. Sana ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe. At hanggang sa susunod naman na gagawin nating content. Bye bye.